Good morning mga kapatid! Welcome po sa kauna-unahang Youth Devotional Series handog sa inyo ng ating Dasma One Ambassadors Ministry. Ito ang Advent Mornings! Kumusta, Sister Sarina? Kumusta naman, Brother John? Okay na okay po tayo, no? At kung napapansin niyo po mga kapatid, parang iba yung ating settings ngayon, ano? Tama. Parang dito ka nang galing, Sister Sarina. Tama, parang dito ang aking mother church. Yes, dahil mga kapatid, tayo po ay nandito ngayon sa Dasma G Seventh-day Adventist Church para patuloy na paglingkuran ang ating Panginoon dito sa number 1 program ng Dasma 1 District. Number 1 kasi ito lang yung program pa lang. Nag-iisa lang naman. Nag-iisa pa lang yung Number digital youth evangelism natin. Pero mga kapatid, ito pa lang po ang simula. Ang atin pong Advent Mornings ay napapanood sa YouTube. I-follow nyo lamang po at Advent Project. At gayon din po, tayo ay napapakinggan din sa Spotify. Tama. Dahil kasi ang target audience natin mga kapatid ay mga kabataan. So, itong Advent Mornings program ay inilalapit natin yung ating mga kabataan para tuwing umaga, every Sunday morning, ay nakakasama natin sila na naglilingkod sa ating Panginoon. Ayan, so ang ating tema ngayong linggo na ito ay may pamagat na Loving Others. Ooh. Ayan. At meron tayong verse of the week na matatagpuan sa 1 John chapter 4 verse 7. Ang nakalagay dito ay, Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Ngayon po, tuklasin natin ang tema ng pagmamahal sa kapwa o loving others. Dahil mga kapatid, sa isang mundo na madalas magbigay diin sa individualismo, ang ating tungkulin bilang mga sumasampalataya ay magbigay ng pagmamahal sa mga nasa paligid natin. Kaya this week po ay alamin natin kung paano natin maaaring aktibong tuparin ang utos na magmahalan tayo sa isa't isa. So, Sister Sarina, paano ba dapat natin maipakita yung pagmamahal natin sa isa't isa? Ikaw, on your personal opinion, how do you show your love to others? Alam mo kasi kapag sinabing love, tayo mga kabataan ang naiisip kaagad romantically, di ba? Yes. Yun kaagad ang naisip natin kapag love, complex siya eh. So, para sa akin, naipapakita ko yung pagmamahal sa isang tao kapag meron tayong care, kapag meron tayong ini-invest na time sa isang tao, at hindi lang siya romantically. Syempre yung love, pwede mo pa siyang maipakita sa mga parents mo, sa kaibigan, sa kapatid. Ikaw ba, Brother John, paano ba naipapakita ang pagmamahal sa isang tao? Napapakita ko po yung pag-ibig ko sa kapwa, sa pagbigay sa kanila ng tulong if ever na kailangan po nila. Kasi alam niyo po sa akin, sa paniniwala ko, mapapakita mo yung tunay na pag-ibig kapag andyan ka kung kailan kanila kailangan. Di ba sa oras ng pangangailangan, hindi mo sila naiiwan. So, yun yung totoong meaning sa akin ng pag-ibig. So, ngayon po mga kapatid ay meron po tayong pagninilay-nilay. So, binibigyang diin ni Apostol Juan sa kanyang sulat ang pinagmumulan ng tunay na pagmamahal. At ito po ay ang Diyos. At bilang mga kabataang tagasunod ni Kristo, paano natin maaaring ipakita ang pagmamahal na ito at magbigay ng pagbabago sa buhay ng iba? So, ang unang paraan pala ng pagpapakita ng pagmamahal sa atin ng Panginoon ay ang tanggapin ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Ayan. So, bago natin mahalin ang iba, mahalaga na maunawaan at tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag naintindihan mo ang lalim ng pagmamahal ng Diyos, mas magiging handa kang ipamahagi ang pagmamahal na ito sa iyong paligid. Ayan, no? So, Brother John, hindi lang pala about babae at lalaki lang ang pwedeng magmahal. So, dapat naintindihan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin para naman mai-share natin ito yung pagmamahal natin sa ibang tao. Yes, at saka tayo po ay makakapagbigay ng pag-ibig sa ating kapwa kung masisimulan nating tanggapin ang pagmamahal natin kay Kristo. 'Di ba? Kasi si Kristo ang katugunan. Siya po ang daan. Siya ang gumagawa ng ating journey to love.
So mga kapatid, sabi sa 1 John 4 verse 10, ito ang pagmamahal. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin at nagsugo ng kanyang anak bilang halaga para sa ating mga kasalanan. Pinakita ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal nung siya ay nagpapako sa krus. Tama. 'Di ba? Nung tinubos niya ang ating mga kasalanan. Yan yung klase ng pag-ibig na hindi mahihigitan ng pag-ibig na nagagawa nating mga tao. Ibang klaseng pag-ibig yun. At bilang pagbalik natin sa ating Panginoon, ang laging pinapakatandaan sa atin ay mahalin natin ang ating kapwa. Dahil yung pagmamahal natin sa ating kapwa ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Pangalawa, magpakita ng awa. Ang pagmamahal, mga kapatid, ay higit pa sa ating mga nararamdaman. Ito'y isang gawain. Ipakita ang awa sa mga nangangailangan at subukang maunawaan ang mga pagsubok ng iba. Ang simpleng kilos ay kabutihan ay maaring maging daan upang ipakita ang pagmamahal ng Diyos. Sabi nga po dito, naka-highlight, ito ay isang gawain. So yung pagbibigay po ng awa, mga kapatid, ay hindi yung simpleng, ay, nakakaawa ka, ay, nakakaawa naman yun, nakakaawa naman siya. Ito po ay isang gawain, mga kapatid. Tayong mga Kristiyano, meron po tayong plataporma sa pagtulong. Di ba, meron po tayong mga ministeryo ng pagtulong. Hindi dahil ito ay duty na ibinigay sa atin ng iglesia. Ito ay duty na ibinigay sa atin ng Panginoon. At tayo bilang mga kabataang Kristiyano ay magpakita tayo ng awa sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga ministeryo ng pagtulong, sa mga gawain ng pagtulong. Katulad na lamang nung Global Youth Day. Natatandaan na ba ng Global Youth Day, sister, na nandito tayo sa Dasma G, sa Barangay St. Peter, and nag-ikot-ikot tayo, tas namigay tayo ng mga booklets, pamphlets, bigas, di ba? Tas inawitan natin sila. Tas may isang ikakwento ko po, mga kapatid. Dito po siya sa area ng Dasma G Church. Diyan po sa may Jollibee. So mula dito sa tapat ng simbahang Katolika, meron po diyang isang may kapansanan at hindi na po siya makatayo. So meron po siyang payong na pang-cover niya sa ulan at sa init. And then, nung kami po ay lumapit sa kanya, sabi niya, ay, nakatanggap na ako ng ganyang booklet, yung color brown na booklet from the Seventh-day Adventist Church. And sabi ko po sa kanya, sabi po namin, kasama ko yung ibang mga kabataan ng Dasma-E, baka po ay kayo ay naliksyonan na po ng mga kapatid namin mula sa Dasma G. So sabi niya ay, opo, ay nabasahan na daw siya ng Biblia ng mga kapatid natin sa Dasma G. At nabanggit niya pa nga po yung pangalan po ng isang ating elder po dito sa iglesia ng Dasma G. And sabi niya ay gustong-gusto niyang sumamba sa Dasma G, pero hindi niya kaya. Pero ang laki nung utang na loob na meron siya sa Dasma G Church dahil for the first time, nakaranas siya na may isang community of people na may pakialam sa kanya. Di ba po? So mga kapatid, na makikita natin na yung simpleng mga ministeryo ng ating iglesia, simpleng ministeryo na nagpapakita tayo ng awa sa ating mga kapatid sa labas ng ating iglesia ay malaking bahagi para po sa kanila. Kasi para sa kanila, yung mga taong dinadaan-daanan lang sila, binibigyan sila ng barya paminsan-minsan. Minsan ay walang pakialam sa kanila. Minsan pinapaalis sila kung saan po sila nakapwesto. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya na tumutulong, simpleng pagpapakita ng awa, ay isang malaking bahagi na ng kanilang buhay at parte ng kanilang buhay na hindi nila malilimutan. Bilang mga kabataan, ipagpatuloy po natin ito, mga kapatid, at hindi lamang dapat natin ito ginagawa tuwing may okasyon, tuwing Global Youth Day. Every Sabbath, kung posible, every Sabbath afternoon, labas tayo, mga kapatid, at makipag-ugnayan tayo doon sa ating mga kapatid sa labas para hindi lang natin na ipapalaganap ang pabalita ng ating Panginoon, na ipapakita rin natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Sabi po sa Colossus 3 verse 12,
Kaya't bilang mga pinili ng Diyos, mga banal at iniibig, magsuot kayo ng awa, kabaitan, kapakumbabaan, kahinhinan, at pagtitiis. Ayan, so ang ating pong panghuli ay sinasabi po rito na praktisihing magpatawad. Ayan, ang pagmamahal sa kapwa ay kasama na nito ang pagmamahal. Kung paanong pinalad tayo ng Diyos, tawag din sa atin ng patawarin ang mga nagkasala sa atin. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, inuugma natin ang habag at biyaya ng Diyos. Ayan, so Brother John, no, karugtong na kasi ng pagmamahal ang pagpapatawad. Kung mahal natin ang isang tao na nagkasala sa atin, patatawarin natin ito. 'Di ba? Ang Panginoon nga ay nagpatawad sa atin na tayo ay napakamakasalanan. Pero dahil mahal niya tayo ay patuloy niyang pinapatawad. Totoo. At saka, tamang-tama talaga yung sinabi mo na kung ang Panginoon nagpapatawad, bakit tayo hindi? 'Di ba? Kaya mga kapatid, kung kayo po ay nakikinig, nanonood ngayon, this is your sign para magsimula na pong magpatawad. Kahit gaano kabigat po yung mga pagkakamali na nagawa o kasalanan, gaano man ito kabigat, mahirap man o madaling magpatawad, kailangan wag nating isasara ang pintuan. Hanapin natin yung espasyo sa ating puso, yung espasyo ng pagpapatawad. Dahil ang pagpapatawad sa ating kapwa ay resulta ng pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga kabataang tagasunod ni Kristo, gawin natin ang pagmamahal sa kapwa bilang prioridad sa ating buhay. Sa pag-unawa at pagtanggap ng pagmamahal ng Diyos, sa pagpapakita ng awa at sa pagsunod sa utos ng pagpapatawad, maging tanglaw tayo ng pagmamahal ng Diyos sa isang mundo na nangangailangan. Gawin natin na ang ating mga kilos at pananaw ay maging refleksyon ng pagbabago at nagtataglay ng kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos at magdulot ito ng malasakit sa mga puso ng nasa paligid natin. Mga kapatid, inaanyayahan po namin ang lahat na tayo po'y manalangin. Ayan po mga kapatid, tayo po ay pumikit at sandaling manalangin. Let us pray po, dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay nakapagnilay-nilay ninyo pong mensahe sa amin, sa bawat isa sa amin Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa isang reminder na kami po ay laging maging mapagpatawad, mapagmahal sa amin pong mga kapwa at patuloy lamang po kaming manghingi ng guidance sa inyo Panginoon na hindi po namin kaya magpatawad ng ibang tao dahil lamang po sa galit, Panginoon. Ngunit dahil po sa inyo, Panginoon, kami po ay magiging mapagpatawad sa ibang tao at lalo't higit maging mapagmahal sa amin po mga kapwa, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, na maging ilaw sa bawat isa at sa lahat po ng nakapaligid sa amin. Maraming salamat po muli, Ama, sa pagdidig po ng aming panalangin. Amin pong ibinabalik ang lahat na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po kaming muli next Sunday, tuwing linggo po ng umaga. Isama po ninyo sa inyo pong pang-araw-araw na kilos bilang mga kabataan ang programang Advent Mornings! Mula dito po sa Dasma GSDA Church, ako po si Brother John Ganduyas. At ako naman po si Sister Sarina Cleopas. At patuloy po ninyong mapapanood ang ating pong programa sa Facebook page ng Dasmariñas 1 District Adventist Youth Ministries at gayon din po sa YouTube, sa TikTok at sa Spotify.